Ngayong gabi, tayo po ay magpapatuloy. Ang ating pong papag-aralan ay salvation, a free gift. Ang kaligtasan ay kaloob na walang kapalit. Mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sa mga katanungan natin pong sasagutin ngayon pong gabi. Ano ang inaasahan sa mga nagnanais ng buhay na walang hanggan? Sa 1 John chapter 5, 2-3, ganito po ang ating mababasa. Ganito natin nalalaman na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kung iniibig natin ang Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga utos. From this verse, mga kapatid, ang taong tatanggap ng buhay na walang hanggan ay mga taong, sabi dito, napaibig sa Diyos at nahayag ito sa pamamagitan ng pagkamakasunurin sa kautusan ng Diyos. Particular mga kapatid sa kautosang moral, yung 10 Commandments. Kasi ito po yung kopya ng pag-uugali ng Diyos. Sa verse 3, ganito po ang ating mababasa, sapagkat ang pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mahirap sundin. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag ang tao po ay napaibig sa Diyos, imposibleng itakwil po niya ang kautosang moral. Hindi po iyon mangyayari mga kapatid. Bagkus, magiging kasiyahan at kagaanan sa kanyang sundin ang kautosan ng Diyos. Halimbawa na lamang mga kapatid, sa mag-asawa. Kapag pag-ibig po ang bumubuklod sa relasyon ng mag-asawa, ang mga bagay na kanilang ginagawa para sa isa't isa ay magiging kagaanan. Hindi po ito magiging mabigat na obligasyon, kundi magiging natural at kusang loob ang paggawa ng mabuti dahil mahal po nila ang isa't isa. Kaya nga, sa tahanan, kapag ang pag-ibig ng Diyos ang siyang pundasyon, ang tahanan po ay merong kaayusan, merong pong kapayapaan, merong respeto. Bakit? It's because of that love. Pero kapag ang relasyong mag-asawa ay tumamlay, nawalan ang pag-iibigan sa isa't isa, diyan na po lumalabas ang mga problema, gusot sa relasyong mag-asawa. Kaya ito po ay isang punto na dapat po nating isaalang-alang, bilang sagot dito po sa unang katanungan natin, na ang isa sa mga inaasahan sa mga nagnanais ng buhay na walang hanggan ay ito pong mapaibig sa Diyos. Ito po ay magbubunga po ng kusang pagsunod sa kautosang moral. Yan. Meron pa rin pong dinagdag po ditong talata sa unang Korinto 7:19. Walang kabuluhan ang pagtutuli o ang di pagtutuli. Ang mahalaga, sabi ni Pablo, ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Dito, binigyang diin po ni Pablo, ito pong pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ito pong punto ni Pablo dito, dahil binanggit niya yung pong pagtutuli at di pagtutuli, nung pong panahon ng unang iglesia, ang circumcision o pagtutuli ay isa pong kinikilalang mahalagang panlabas na tanda ng pagiging kabilang sa tipan ng Diyos. Ngunit dito po sa talatang ito, ipinakita ni Pablo na ang isang panlabas na tanda ay hindi siyang batayan ng pagtanggap ng Diyos sa atin. Hindi maaaring sabihin, tuli ako, kaya katanggap-tanggap ako sa Diyos. Yun po kay Pablo dito sa 1 Corinthians 7:19, na ang mahalaga ay yung pong tunay na relasyon natin sa Diyos, yung ugnayan natin sa Diyos, na nahahayag po sa pagsunod
sa kautusan ng Diyos. Gusto kong linawin, no? Sa kusang pagsunod sa kautusan ng Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos na atin pong tinanggap. Dito mga kapatid, ayon po kay Pablo, ang mahalaga ay ang tunay na relasyon natin sa Diyos na nahahayag po sa pagsunod. Mahalagang paglilinaw mga kapatid, no? Hindi sinabi po ni Pablo na ang pagsunod sa kautusan ang nagligtas sa atin. Kasi nga, legalism po ang punto po na iyon. Ang punto ay ang panlabas na relihiyong tanda ay hindi kapalit ng pusong sumusunod sa Diyos. Yan. Ano po ba ang ibig kong sabihin mga kapatid? Hindi panlabas na ritual ang unang batayan ng kaligtasan. Itong pagtutuli o hindi pagtutuli na binanggit po ng talata, kundi tunay na relasyon kay Kristo na bumabago ng puso, meron pong pagsibol ng pag-ibig ng Diyos at ito po ay magbubunga ng bukal na pagsunod sa kautosang moral. Ito po yung karanasan ng mga nagnanais na mapasa buhay na walang hanggan. Meron pong magandang paliwanag si Ellen White kung paano po natin sunod ng tama ang kautusan ng Diyos. Basahin po natin mga kapatid, medyo mahaba po itong statement na ito from the book Step to Christ, page 62 to 63. Ganito po ang ating mababasa. Kung inyong ibibigay ang inyong sarili kay Kristo at tatanggapin siya bilang inyong tagapagligtas by faith, no? Kung gayon, kahit gaano pa kalaki ang inyong naging pagkakasala sa buhay, dahil sa Kanya ay ituturing tayong matuwid. Ito po yung pag-aaring ganap. Sabihin, lahat ng ating mga kasalanan ipagpapatawad ng Diyos sa atin dahil kanino? Kay Kristo. At ituturing tayong matuwid. Saka paglilinaw po, karagdagan, ang katangian ni Kristo ang tumatayo sa iyong pagkatao. Ano po ba ang nabuo ni Kristo na katuwiran? Perfect righteousness, walang dungis at bahid ng kasalanan. Ito po yung papalit po sa atin pong katayuan, sabi po dito. At ang sabi po niya, at kayo ay tinanggap sa harapan ng Diyos na parang hindi kayo nagkasala. Antakin niyo po ito mga kapatid, no? Tayo na mga makasalanan sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo ay magagawin pala tayo ng Diyos na isang nilalang na hindi kailanman nagkasala. Bakit? Dahil yung katuwiran ni Kristo, yun yung idadamit sa atin. Yung perfect righteousness niya. Huwag natin isipin mga kapatid na nakagawa na ako ng 85% o kaya 90%. Pasado na ako. Dadagdagan na lang ni Kristo. Hindi po ganun mga kapatid, no? Ang tinitimbang po ng Diyos dito ay yung sakdal na pag-uugali. Kahit pa 99% ang atin pong iharap sa hukuman ng Diyos, mga kapatid. I-exaggerate ko ng konti. 99.9 na porsyento ang maiharap natin sa hukuman ng Diyos. Pero pag may natiwang 1%, bagsak pa rin po tayo sa hukuman ng langit. Bakit? Kasi ang hinahanap ng Diyos, perfect and sinless life. Sino ba sa atin ang makakapag-offer ng ganitong uri ng katuwiran? Wala. Kaya nga ang assurance ng kaligtasan natin ay tanging sa pagtanggap kay Kristo bilang ating personal na tagapagligtas. Ipagpapatawad ang lahat ng ating mga kasalanan at ibibihis ang kanyang katuwiran sa atin. At ngayon, tayo ay tinitignan na ngayon ang kautusan ng Diyos na isang nilalang na hindi kailanman nagkasala.
Ito po yung legal standing ng tao. Pero hanggang dito lang po ba, mga kapatid, ang nagagawa ng biyaya ni Kristo? Hanggang doon na lang po ba sa pagbabago ng atin pong makasalanang katayuan? Hindi, kasi ang ganda po ng sinabi po dito, pagpatuloy natin ha. Higit pa rito ay binabago ni Kristo ang puso. Hindi lang pala yung atin pong makasalanang katayuan, yung legal standing ng tao ang binabago ni Kristo, kundi pati rin pala yung puso na nabahiran ng kasalanan. Kung saan nandoon ang ugat ng kasalanan, yun ay kanyang bubunutin sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang dugo. Talagang ito po ay magaganap sa buhay ng mga taong nagpasakop kay Kristo. Higit pa rito, sabi po, ulitin natin, ay binago ni Kristo ang puso. Siya ay nananahan sa inyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Gusto ko lang linawin mga kapatid, meron pong dalawang terminology na ginagamit po ng mga theologian. No? Ito pong forgiving grace. Sapat po ito upang mapatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. At maibilang po tayong matuwid dahil ang katuwiran ni Kristo ang maipananamit po sa atin pong kalagayan. Bukod po dito mga kapatid, meron pa pong tinatawag na enabling grace. Ang enabling grace naman po na ito mga kapatid, biyayang nagbibigay kakayahan. Okay, yung mga pagkukulang, mga pagkakasala o darling sins na atin po pa rin ngayong itinatago-tago, mapagtatagumpayan po natin ito mga kapatid. Kung willing lang natin isuko yung ating buhay kay Kristo. Yan, araw-araw. Sa pagpapatuloy, dapat ninyong ingatan ang ugnayang ito kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at ang patuloy na pagpapasakop ng inyong kalooban sa Kanya. At hanggat ito ay inyong ginagawa, siya ay gagawa sa inyo upang kayo ay magpasya at gumawa ayon sa Kanyang mabubuting kalooban. Kaya masasabi ninyong, ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ayon po sa Galatia 2:20. Ganito ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo'y magsasalita. Kaya't kung si Kristo ang gumagawa sa inyo, ay magpakita kayo ng Espiritu na kagaya ng Kanya at gagawin ang Kanyang gawa gaya ng Kanyang mabubuting gawa sa mga gawa ng katuwiran, ang pagkamakasunurin. Mga kapatid, napakaganda po yung statement dito, no? Ito po ang dahilan kung bakit matutupad ng tao ang kautusan ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya nga ang sabi po ng Step to Christ, page 62, kaya't wala tayong anumang maipagmamalaki sa ating sarili. Wala tayong batayan para sa pagpapataas ng sarili. Ang tanging ating pag-asa ay ang katuwiran ni Kristo na ibinilang sa atin at iyon ay gawa ng Kanyang Espiritu na gumagawa sa atin at sa pamamagitan natin. Malinaw mga kapatid yung atin pong binasa, no? Ang tangi nating magagawa ay ang piliin si Kristo na manahan sa ating buhay through the Holy Spirit day by day. Kasi kapag ito po ang mangyayari sa atin mga kapatid, talagang tayo po ay aangat sa ating Christian experience. Magkakaroon po ng real transformation sa atin pong buhay. Kaya sa tuwing tayo po ay may mga gagawin, plano at mga desisyon na isa sa katuparan, dapat
Isipin muna natin mga kapatid, ito ba ay kalooban mo, Panginoon? Kung si Kristo ang parati po nating kasama araw-araw, tayo po ay aangat po sa kabanalan. Mga kapatid, ito po ay napakahalagang punto, no? Sa letter A question po natin. Dumako po tayo sa ating pong letter B question. Bagamat naglaan ng Panginoon ng probasyon para sa lahat upang makamit ang kaligtasan, bakit ang ilan ay hindi matagpuan ang daan? Sad reality mga kapatid, no? Bakit nga ba? Kanina binanggit po natin na talagang napaka-fair, patas, makatarungan ang paraan ng Panginoon na magligtas ng makasalanan. Mantakin mo yun, no? Hindi tayo karapat-dapat. Tayo ay mga makasalanan. Pero tayo po ay iniligtas ng biyaya ng Diyos. Dito sa Ephesians chapter 2, 8-9, mahalagang pagdidiin po ito ni Pablo tungkol po sa biyayang nagliligtas. Sabi po dito, sapagkat dahil sa biyaya, grace, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, hindi ito dahil sa inyong sarili, kundi kaloob ng Diyos. Okay, ibig sabihin, ito po ay gift. Hindi natin ito pinagsikapan, wala tayong bahagi dito, kundi ito ay ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya nga sa verse 9, hindi ito dahil sa mga gawa ninyo, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Alam niyo po mga kapatid, kung linawin lang po natin itong nakasulat dito, na binanggit sapagkat dahil sa biyaya, ay talagang mamamangha po tayo at mapapaiyak ka po sa tuwa. Dahil ang biyaya ng Panginoon ay talagang napakahiwaga mga kapatid. Dahil ang biyaya ay ang hindi karapat-dapat na kabutihan, awa at pabor ng Diyos na kanyang ipinagkaloob sa makasalanan. Kumbaga, hindi po tayo deserving mga kapatid. Tayo po ay unworthy sa pag-ibig at awa na ipinagkaloob niya sa atin. Yun po ang definition po ng grace. Halimbawa mga kapatid, no? Isipin po natin may isang taong may malaking utang na hindi niya na kayang bayaran. Hindi na niya kayang sabihin na bayaran ko muna lahat bago ako tulungan. In the very first place mga kapatid, wala naman siyang kakayahan eh. Hindi naman niya talagang mababayaran. Ngunit, ang nagpautang ay kusang nagsabi, ako na ang magbayad ng iyong utang. yung pong ginawa ng nagpautang na ito ay masasabi po nating biyaya. Isang bagay na hindi kayang bayaran ng taong tumanggap. Ganon din po sa kaligtasan. Tayo ay may problema ng kasalanan na hindi natin kayang alisin sa pamamagitan ng sariling gawa. Kaya si Kristo ang gumawa ng hindi natin kayang gawin. Ngunit may mahalagang pagtutuwid mga kapatid sa maling pananaw ng ilang Kristiyano tungkol po dito sa biyaya ng Diyos. Madalas po itong na-abuse mga kapatid, no? Halimbawa, may magsasabi na hindi na mahalaga kung magkasala ako dahil mabait naman ang Diyos. Yan. O dahil sa biyaya ng Diyos, hindi ako mapapahamak. Pero ang buhay ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Ito po ay mali mga kapatid. Hindi po tama ito. At huwag din po nating isiping pinawalang bisa ng biyaya ang kautosang moral. Kaya kagaya na pong nang nakasulat po dito sa Step to Christ, page 60-62, ang sabi po dito, ang tinatawag na mananampalataya kay Kristo na nagsasabing pinalaya ang mga tao sa tungkulin ng pagsunod ng Diyos ay hindi pananampalataya, kundi kapahangasan. Hindi pala pananampalataya ang taglay ng mga
Kristiyanong nagsasabing pinalaya na daw sila sa kautosang moral dahil sa biyaya ni Kristo. Ang tawag po pala doon ay kapahangasan. Ginawan na nga ng kabutihan, hindi pa magsukli ng pagpapasalamat. Normally mga kapatid, no, kaya kung tayo po ay nagawan ng kabutihan ng ibang tao, sa panahong tayo po ay nasa mahigpit na pangangailangan, yung pong kabutihan niya na ipinagkaloob sa atin, ay talagang kikilalanin po natin iyon na isang utang na loob. At kung siguro mayroon po siyang request sa atin, talagang gagawin din natin ang ating makakaya para hindi nating mabigo yung kanyang kalooban dahil sa kanyang ginawang kabutihan sa atin. Mantakin niyo yun, no? Samantalang inialay ni Kristo mismo ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Buhay niyang tinubos ang tao sa pagkakasala. At tapos sasabihin ng mga Kristiyano, hindi na mahalaga ang sumunod sa kautusan ng Diyos. Paano nangyari yun, mga kapatid, no? Ito po ay mali ayon sa pananaw po ng Biblia. Kapag tunay nating tinanggap ang biyaya ni Kristo, ang ating pong buhay ay kanyang babaguhin. Malinaw po ang talatang karagdagan po natin sa Titus chapter 2, 11-12, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos, which this is referring to crucifixion of Christ, doon po sa cross ng Kalbaryo, past salvation, na nagdulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ngunit ano pong ginagawa ng biyayang ito? Sabi po dito, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa at mamuhay ng maayos, matuwid, may takot sa Diyos sa panahong ito. Kung pansinin niyo po yung additional Bible verse po natin, no? Ang biyaya, ito po yung ugat ng ating pong kaligtasan. Ito yung kaloob ng Diyos Ama para sa hindi karapat-dapat na taong makasalanan. Pero ano pong ginawa nito? Piniligtas niya po tayo. Sa ating kalagayan, ang legal standing ng mga tao, bagaman nagkasala, but through Christ, by faith, tinanggap natin siya. Buong pusong pagtanggap. Lahat ng ating mga kasalanan, ipagpapatawad, gaya ng ating pong isinaysay kanina, at bibihisan tayo ng kanyang katwiran, at ang tingin ng kautusan ng Diyos sa atin na isang nilalang na hindi kailanman nagkasala. Binago nito ang ating pong legal standing, mga kapatid. Pero hindi lamang po doon nagtatapos, sapagkat ang biyayang ito, ayon po dito sa Titus 2, 11-12, nagtuturo na talikuran ang paglilingkod sa kasalanan. Ito po yung life-changing experience ng isang believer. Hindi lang yon, nagtuturo na magkaroon ng bagong pamumuhay kay Kristo. Ito po yung sanctification process na binabanggit na po natin, mga kapatid. Na dapat na maging karanasan ng isang Kristiyano. Hindi po pwede sa mata ng langit ng isang Kristiyano ay patuloy na magkakasala. Dahil ang pagkakasala, by biblical definition, pagsalangsang sa kautusan ng Diyos. Yan. At ang tunay na ebidensya na tayo po ay umiibig sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang kautusan. Malinaw po yan sa mga binanggit po nating talata. Previous nights, kagaya po ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. Yan. Kaya ang grace ay hindi lisensya para magkasala. Ito ang kapangyarihan at pabor ng Diyos na nagliligtas at nagtuturo sa atin na mamuhay ng iba kaysa dati. Yan. So, napakalinaw po, mga kapatid, no? At karagdagang talata, mga Gawa 4:12,
Sa Kanya, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa buong daigdig ay walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa mga tao na makakapagligtas sa atin. Ibig pong sabihin mga kapatid, wala na pong ibang tagapamagitan. Hindi pwedeng tagapamagitan ang tao, hindi pwedeng tagapamagitan kahit mga sasanto, hindi pwedeng tagapamagitan kahit mga rebulto. Wala pong ibang tagapamagitan, kundi si Kristo lamang. At wala pong ibang alternatibong paraan na maaaring magbigay sa atin ng kaligtasan mula sa kasalanan. In Christ alone lang, mga kapatid. Ngunit, bakit hindi lahat ay naliligtas? Dito po pumapasok ang mismong tanong ng ating pong lesson, mga kapatid. Ang probasyon ng Diyos ay sapat. Ayon po sa atin pong unawa, sa atin pong pag-aaral. No? Ngunit, ang problema, hindi lahat ay handang tumanggap. O kaya, hindi lahat ay willing na tumanggap ng pagliligtas na itinilaga ng Diyos. Sapagkat ang tunay na daan upang makamtan ang biyaya ng Diyos, kailangan itong tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya na humahantong sa pagsisisi, pagpapasakop, at isang binagong buhay. Maraming mga Kristiyano ang nagnanais na tanggapin si Kristo bilang kanilang Savior o tagapagligtas. Pero pili o kakaunti lamang ang mga Kristiyanong tinatanggap si Kristo bilang kanilang Panginoon. Ano bang ibig kong sabihin sa punto kong iyon? Ang ibig kong sabihin, ang pagtanggap kay Kristo bilang ating pong Panginoon ay nangangahulugang Siya ang maghari sa buhay natin. Siya ang masusunod sa buhay natin. Maraming Kristiyano na gusto pong pasakop sa Diyos pero ayaw nilang tumanggap ng obligasyon o ayaw nilang pasanin ang kanilang krus at tanggihan ang kanilang sarili. Yan. Pero mga kapatid, ito po yung malaking problema, no? Yung pong pagtanggi ng tao sa daang inilaan ng Diyos. Halimbawa, isang karagdagang talata mula sa John 5:40. Sabi ni Kristo sa mga Hudyo, ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Pansinin po natin ang dahilan, mga kapatid, no? Ayaw ninyong lumapit. May buhay na iniaalok si Kristo, ngunit may mga taong ayaw lumapit sa Kanya. Ito po yung pong malaking hadlang kung bakit hindi matagpuan ng tao ang daan ng kaligtasan. Ito po ang naging karanasan din ng ilang mga Hudyo, partikular sa panahon po ni Pablo. Roman 9:30-33, 30 ang sabi po dito, ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga hintil na hindi nagsikap na maging matuwid ay naging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang Israel na nagsikap maging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ay hindi nakamit ang kanilang layunin. Bakit? Sapagkat hindi sila umasa sa pananampalataya kundi sa kanilang mga gawa. Natisod sila sa batong katitisuran. Sino yung batong katitisuran dito, mga kapatid? Si Kristo. Na dapat sanay siyang maging pundasyon ng kanilang buhay at pananampalataya. Pero ang pagtatakwil sa Kanya ay pagkatisod din po nila sa kanilang kaligtasan. Tulad ng nasusulat, 33, narito, naglagay ako sa Sion ng isang batong katitisuran. Isang batong katitisuran, ngunit ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Mga kapatid, napakalinaw po, no? Na ang Roman 9:30-33 nagbigay ng pangunahing dahilan
kung bakit ang maraming Kristiyano, hindi lang mga Kristiyano, mga mapahudyo, no, ay hindi natagpuan ang daan ng kaligtasan. Bakit? Dahil nagsikap po silang itayo ang kanilang sariling katuwiran. Sa panahon naman natin mga kapatid, alam niyo po kung ano pong malaking problema? Tinatanggap si Kristo, pero itinatakwil naman ang kautusan ng Diyos. Sa panahon ni Kristo, tinatanggap ang kautusan ng Diyos, pero itinatakwil si Kristo. Pawang babagsak po siya, pagkapahamak, at kawalan ng kaligtasan. Sapagkat kung tanggapin natin si Kristo, ang kanyang presensya through the power of the Holy Spirit, ang babago sa ating puso, sisibol ang pag-ibig, at ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ang magiging bunga nito sa ating pong buhay. Mga kapatid, purihin po natin ang Diyos sa ating pong pag-aaral sa oras na ito. At nawa tayo po ay napagpala at patuloy po nating pag-aralan ang kanya pong salita upang tayo po ay sabay-sabay na lumago sa ating pong spiritual na karanasan. Pagpalain po tayo, magandang gabi po muli.